Sa pag-aaral natin ngayon, isang napakalalim na usapan ang ating haharapin. Ating sisiyasatin ang mga matitinding pahayag ni Kristo tungkol sa kanyang pagkadiyos na matatagpuan sa Juan Kabanatang 5. Ang layunin natin ay ituwid ang mga karaniwang pananaw na madalas ay hinubog ng folk religion sa pamamagitan ng isang masusing pagbabalik sa salita ng Diyos. So, tingnan natin to kasi sa kultura natin, meron tayong sabihin na nating dalawang versyon ni Kristo. Sa isang banda, andyan ang Kristo ng folk religion. Ito yung madalas nating nakikita, ang walang magawang sanggol na Santo Niño o di kaya'y ang laging nagdudurusang itim na Nazareno. Ang ating debosyon madalas umiikot sa panata, sa mga ritual at sa tulong ng mga santo bilang tagapamagitan. Pero sa kabilang banda, ipinapakita sa atin ng Juan Kabanata 5 ang isang Kristong ibang-iba. Mas makapangyarihan, siya ang soberanong anak, ang taning nagbibigay buhay, ang huling hukom, at kapantay mismo ng Diyos Ama. Itong malaking agwat sa pagitan ng dalawang larawan na ito ang nasa sentro ng ating pag-aaral ngayon. Okay, para maging malinaw ang daloy ng ating pagsusuri, narito ang magiging gabay natin. Uumpisahan natin sa isang paralisis ng pananampalataya, sunod ang namagitan na salita ni Kristo, pagkatapos ang gawain ng Ama, ang otoridad ng anak, at susundan ng pantay na karangalan, pantay na pagkadiyos. Titingnan din natin ang apat na patotoo at tatapusin natin sa isang napakatinding pahayag. Ang nag-aakusa sa inyo ay si Moises. Sige, simulan na natin ng ating paglalakbay sa unang punto, isang paralisis ng pananampalataya. Dito, dadalhin tayo ng kasulatan sa isang lugar ng kawalang pag-asa, ang lawa ng Bethesda. 38 taon. Grabe, isipin niyo yun? Ang tagal nun. At hindi lang to basta pisikal na paghihirap parang salamin ito ng mga henerasyon na umaasa sa mga ritual ng relihiyon na sa huli ay hindi naman nagbibigay ng tunay na kagalingan sa kaluluwa. At sa mga salita mismo ng paralitiko, doon mo maririnig ang bigat ng sitwasyon niya. Sabi niya, Ginoo, wala pong tutulong sa akin na lumusong sa lawa kapag gumalaw na ang tubig. Habang ako'y papunta roon, laging may nauuna sa akin. Kita nyo? Yung buong pag-asa niya nakasandal sa isang sistema, isang lugar, isang paniniwala, isang ritual na paulit-ulit lang siyang binibigo. Okay, dito na tayo sa ikalawang bahagi, ang namagitan ng salita ni Kristo. Dito napapasok yung pagbabago, makikita natin ang isang soberanong utos na kumbaga binaypas ang buong sistema ng relihiyon. Ito yung sinabi ni Jesus, tumindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Pansinin niyo walang sinabing sige tulungan kitang lumusong o hintayin mo yung anghel. Hindi, yung utos niya direkta, makapangyarihan at may resulta agad. Ang kagalingan ay nanggaling mismo sa kanyang salita, hindi sa lugar at lalong hindi sa ritual. At eto pa ang matindi. Ginawa niya to sa araw ng Sabath. So, hindi lang ito basta pagpapagaling o isang gawa ng awa. Isa itong sinadyang paghamon sa autoridad ng mga religious leaders at sa kanilang mga tradisyon. Parang sinasabi ni Jesus, may mas mataas na batas dito na naghahanda sa atin para sa susunod na theological na usapin. At dahil dyan, aakyat na tayo sa ikatlong bahagi, ang gawain ng Ama, ang autoridad ng anak. Dahil mula sa himala, dito na ngayon papasok yung napakabigat, napakatinding claim na binitawan ni Jesus bilang kanyang depensa. Ito ang pinakasentro ng bubong debate. Sabi ni Jesus, ang aking Ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon. At ako rin ay gumagawa. Nako, hindi lang ito simpleng excuse para magtrabaho sa Sabat Ang sinasabi niya dito ay mas malalim. Yung gawain ng Diyos Ama, yung pagpapanatili niya sa buong sanlibutan, ay gawain ko rin. We're on the same level, pareho kaming kumikilos. At nakuha agad ng mga leader ng mga Hudyo yung ibig niyang sabihin, malinaw na malinaw sa kanila. Ang akusasyong, blasphemy. At bakit? Ayon mismo sa verse 18, dahil ginagawa niyang kapantay ng Diyos ang kanyang sarili. So tama sila ng intindi, talagang yon ang sinasabi ni Jesus at hindi nila ito pinalampas. So ngayon, himay-himay natin to. Ating titignan ng detalyado yung mga specific na paraan kung paano niya sinabing kapantay siya ng Ama. Ito yung mga tinatawag na divine prerogatives o mga banal na karapatan na sa Diyos lamang. Una, siya ay nagbibigay buhay. Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at binibigyan sila ng buhay, gayon din naman
Binibigyan ng anak ng buhay ang sinumang nais niyang bigyan. Wow! Alam nyo, ang kapangyarihang bumuhay ng patay, sa Diyos lang yan. Pero dito, inaangkin din ito ng anak bilang kanyang sariling karapatan na gawin kung kanino niya nais. Pangalawa, siya ang hukom ng lahat. Bukod dito, hindi hinahatulan ng ama ang sinuman, kundi ipinagkatiwala niya sa anak ang lahat ng paghatol. Kung babalikan natin ang lumang tipan, malinaw na si Yahweh lang ang huling hukom. Pero ngayon sinasabi ni Jesus na ang otoridad na yan ay naipasa sa kanya. At pangatlo, at napakahalaga nito, siya ay tumatanggap ng karangalan upang parangalan ng lahat ang anak kung paanong pinararangalan nila ang ama. Ang salitang kung paano o just as sa English, yan ang susi dyan, the same level of honor. Ibig sabihin, kung hindi mo binibigay sa anak ang parehong parangal na nararapat para sa ama, well, sa totoo lang, hindi mo rin talaga pinararangalan ng ama. Siyempre, hindi naman basta-basta magbibitaw ng ganitong kabibigat na mga pahayag si Jesus nang walang basehan. Kaya't dito na tayo sa ikalimang bahagi, ang apat na patotoo. Para itong isang legal na argumento kung saan ipipresenta niya ang kanyang mga saksi. So apat yung inilatag niyang ebidensya o witnesses. Una, ang patotoo ni Juan Bautista. Pangalawa, ang patotoo ng kanyang mga gawa mismo, yung mga himala. Pangatlo, ang patotoo mismo ng Ama mula sa langit. At ang pang-apat, ang patotoo ng mismong kasulatan. Kaya hindi ito self-proclamation lang ha, may matibay itong suporta mula sa labas. At ngayon, darating tayo sa konklusyon ng kanyang argumento, ang pang-anim at huling bahagi. Ang nag-aakusa sa inyo ay si Moises. Dito natin makikita yung napakasakit na kabalintunuan ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Pakinggan nyo itong mabuti. Ngunit huwag ninyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harapan ng Ama. Ang nag-aakusa sa inyo ay si Moises na siyang pinagtitiwalaan ninyo. Grabe yung irony, di ba? Yung taong tinitingala nila, yung batas na pinangahawakan nila, yun pala mismo ang tatayong testigo laban sa kanila. Bakit? Kasi si Moises ay sumulat tungkol sa darating na Mesiyas, yung Mesiyas na nasa harapan na nila pero pilit pa rin nilang tinatanggihan. At dito niya tinapos ang lahat, sa isang matalas na tanong na nakatutok mismo sa kanila, at sa tingin ko pati sa atin niya yon. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang kanyang isinulat, paano ninyo paniniwalaan ang aking sinasabi? Isang tanong niya na talagang dapat nating pagnilayan. Ang Kristo ba na ating sinusunod at ipinapangaral ay yung tunay na Kristo ng buong kasulatan? O baka naman ay isang bersyon lang na mas komportable at mas madali para sa atin? Yan ang hamon na iniiwan sa atin ng Juan Kabanatang 5.